Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat. Mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, Visayas at Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikay pinagkatiwala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ang Diyos, Bishop Leo Tangonan ay narito muli upang manguna sa ministeryong ito para sa episode 339, araw po ng Thursday, January 28, 2021, ng Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the sound of praise, worship, prayer, and service. Manalangin tayo. Dakila at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, pahintulutan mo ang aming mga puso't buhay na magsumamo sa inyo sa diwa ng aming sama-samang pagpupuri, pagsamba, pag-aaral ng inyong salita. Gabayan kami, O Diyos, ng inyong Santong Espiritu sa panibagong yugto na aming mararanasan. Maghari ka sa amin, gawad mo sa amin ang pangunawa at kalubusan ng iyong kapahayagan sa bawat isa. Dalayan namin, Panginoon, na maging maayos po ang daloy ng gawain na ito at pati na po ang internet signal. Wala po sana magiging interruption, kundi tanging ang iyong banal na Espiritu ang siyang maramdaman, kikilos at maranasan namin. Gayon din ang iyong mga salita na nais mong ibulalas sa bawat isa. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat ay amen sa ating Panginoong Diyos at tayo po'y umawit sa banal na presensya ng ating Panginoon. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning, it's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger, Your heart is kind for all Your goodness. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name.
Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. And on the day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will bring you unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Diyos. Iniling po namin, Panginoon, gabay mo sa aming pagtalakay, sa mensahe na nais mo dalhin sa amin. Mangusap po kayo ng wagas, maitutok namin ang aming mga diwa at puso sa nais mo na iparating sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, yan po ang aming panalangin. Amen at amen sa ating Panginoong Diyos. Yes, amen sa Panginoon. Araw po ng Thursday, napakabilis po ng araw. At tunay nga naman, ang bilis. Bukas ay Biyernes na naman. Pagkatapos Sabado, Linggo na naman. Tayo ay magpatuloy doon sa ating tinatalakay na pinakapangunahing paksa natin at ilang series na tayo dito, The Inspiration and Authority of the Scripture, na kung saan ang ating references nagamit Full Gospel Study Bible, King James Version, Magandang Balita, Biblia, and some reflections na ating pong nabasa. At ang pinaka-main passage natin, 2 Timothy chapter 3, 16 to 17. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan, sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at pag-akay sa matutuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. So, nandun pa rin tayo sa pagtalakay na ang banal na kasulatan, the inspired Word of God,
na kung saan ay patuloy po natin na mahalin, na i-treasure at gayon din na yan ay patuloy po natin na i-guard sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at gayon din kaakibat din yan. Isinasabuhay natin, ibinabahagi natin sa iba. Kung kaya't napakahalaga yung ating pong binabaybay na kahalaga po ng masugid at patuloy na pagkasanay sa banal na kasulatan sa lahat po ng mananampalataya sa Panginoon. At mahalaga yung sinasabi ni Paul 2 Timothy chapter 2 verse 2 na kung saan ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Kaya napakahalaga yung knowing, yung guarding at gayon din yung teaching. At kahapon mga kapatid sa ating Panginoong Diyos ay ating pong pinagtuunan ng pansin ang mga bagay na kung saan ay talaga naman patuloy po na iyan ay binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ay doon sa pang-apat na pagtalakay natin sa unang yugto ng pagtalakay natin sa ilalim po ng kahalagahan ng patuloy natin na pagsasanay sa banal na kasulatan, na kung saan ay patuloy po na tayo po ay masanay, ma-equip po tayo bilang mga estudyante ng Panginoon upang tayo po ay patuloy na mapalakas patungo doon sa pagiging spiritual maturity natin. Upang sa ganon sa ating pang-araw-araw na buhay ay talaga naman makita na tayo po ay mga nagpapatuloy namang nagiging kawangis kaisa ng ating Panginoong Diyos. Na kung saan ang mga pagkasanay na yan ay ginagawa sa loob ng tahanan at gayon din sa local church at gayon din sa kabuang katawan ng Panginoon and other venues of doing this. Kaya napakahalaga po iyan. Ngayon, tignan natin kung ano ba ang ating tatalakayin yan sapagkat nasa ikalimang subpoint na tayo ng pinaka number 1 na puntos sa ilalim ng patuloy na pagkasanay sa banal na kasulatan. At ang layon nitong ikalimang subpoint na kung saan ay ang bawat estudyante ng ating Panginoon, tayo ho, patuloy po tayo na estudyante ng Panginoon sa hanay po ng pagsasanay sa banal na kasulatan upang tayo ho ay dadalhin doon sa yugto ng ating buhay na kung saan ay magkaroon tayo ng tinatawag di umano na deeper and wider understanding. Yes, yung mas lumalalim pa at lumalawak na pagkaunawa. At gayon din kaakibat niyan, yung patuloy din naman natin nararanasan ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay sa mundong ginagalawan natin. At gayon din kung papaano tayo sa mundong ito na humaharap sa iba't ibang mga sirkumstansya, mga iba't ibang kalagayang sigalutan, mga problema at iba pang nangyayari na yumuyugyug sa ating pananampalataya. Pertaining to the kingdom of God, tinalakay po natin yan noong nakaraang linggo. Kaya kung nais natin lalong maunawaan yan, balikan nyo yung episode noong nakaraang linggo sapagkat tinalakay natin about the kingdom of God. Sa panahon na kung saan nagpasimula si Jesus sa kanyang pagtawag sa mga paunang kanyang mga disciples. Kaya ngayon, sa pagtalakay natin ito, sa ating layon na kung saan ay to bring students to a deeper and wider understanding and experience of the kingdom of God on the earth,
and it's a conflict with the power of Satan. Kaya ang pinaka-passage natin ay Ephesians chapter 6 verses 10 to 18. Na yan ay merong kinalaman sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso na mga mananampalataya doon na kung saan ay kanyang tinalakay yung di umano na presentasyon na the whole armor of God o ang baluting kaloob ng Diyos. Can you imagine, my dear friends in the Lord, na itong panahon na ito, si Apostol Pablo ay nasa loob na ng kulungan. Pero kahit siya ay nasa loob ng kulungan, nagpapatuloy ang kanyang maalab na ministeryo. Sa pamamagitan ng kakayanan pinagkaloob ng Diyos sa kanya na manulat, ng mga inspired reflections, and of course, inspired the thoughts, at gayon din ang kanyang mga paalaala. Sa kanyang mga itinatag na iglesia, lalo na sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga po ito, sapagkat ang patuloy po natin na pagkasanay pag-aaral sa inspired Word of God, kailangan po na tayo po ay makararanas ng mas lalong lumalalim at lumalawak na pagkaunawa natin. At gayon din ang patuloy na nararanasan natin ang paghahari ng Diyos. Pansinin ninyo na kung saan sa Apostol Pablo, kung siya ay nasa loob ng kulungan, na walang takot kundi patuloy ang kanyang tapang at sigla at alab ng kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Panginoon na siyang kadahilanan kung bakit siya po ay nakulong. Because of his steadfast faith, because of his strong and undebatable and unguarded faith and principle sa ating Panginoong Heso Kristo. Nang dahil sa kanyang pananampalataya at masugid na pagsunod kay Jesus at gayon din sa hindi mapigilan na kanyang pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan at nagbubunga ang kanyang ministeryo na pag-initan siya. Hanggang sa kalaunan nililitis siya, nakulong siya, pero siya yung nagsasabi na kung saan ay para sa akin ang mabuhay ay kay Kristo, kung kaya't ang mamatay ay pakinabang. Kaya amen at amen sa Panginoon. Ngayon na bilang siya ay nasa loob ng kulungan, nasa 4 na sulok ng kulungan na yan, siyempre, ang kanyang mga nakakadaupang palad dyan ay mga bantay. Yes. Kung titignan mo naman ang imperyo ng Roma sa panahon na yun at gayon din sa kanyang mga kasundaluhan kapulisan, kung titignan natin at atin pong i-research kung paano ho ba ang kasuutan ng mga ito, ay talaga naman masasabi natin na hindi ho sila siyapi, hindi siyabi. Hindi mula doon sa tuktok ng ulo hanggang doon sa pinakababa ng sapatos. Yes, talaga naman intact lahat yan. Kung saan naman ay nahawa naman Apostol Pablo the whole armor of God. Kung ang kanyang mga nakikita, ang mga kasundaluhan, mga kapulisan na kung saan ay talaga naman makigisig at okay na okay ang kanilang mga kasuutan mula taas hanggang sa talampakan, ay siya rin ay naniniwala na meron din the whole armor of God na mas matindi at mas mapagkakatiwalaan, na mas magagamit natin sa pamumuhay araw-araw at gayon din lalo na sa panahon labanang espiritual.
upang mapagtagumpayan nga ang puwersa, kapangyarihan ng kadiliman at maging ang diablong ito na nagkakalat ng satanic virus. Kaya nga mas matindi ito na pandemya kaysa yung nararanasan sa panahon na ito. Di ho ba? Kasi kahit mamatay tayo sa global pandemic, ano po? Basta suot-suot natin itong the whole armor of God. Naniniwala tayo na mabubuhay tayo. Bubuhayin tayo ng Panginoon. Yes, at siya yung ating pinakamabisa at pinakamakapangyarihan na baksin natin. Yes. Hallelujah, praise the Lord. Hindi naman sa minamalit natin ang baksin sa ngayon. Pero sa panahon na ito, mga kapatid sa Diyos, na kung saan ang tao ay nasa gitna ng decision making, pinag-uusapan, ikaw ba kapatid, ikaw ba Regional Bishop Joey, magpababaksin ka ba? Ikaw ba kapatid na Jocelyn Makatugal Bakling, magpababaksin ka ba? Ano bang klase ng baksin? Galing ba sa Russia? Galing ba sa China? Galing ba sa UK? Galing ba sa India? Galing ba sa China? O saan man nang galing? Marami akong mga tinanong pag lumalabas ako. Namaya lalabas ako ulit. Ihatid ko ang aking anak doon sa Caloocan. Yes, sapagkat 2 araw na nandito siya. Puri naman pa kami po ay kanyang biniglan. Di nagpaalam na. Sabi ko nga nung siya ay nagbabaser sino kayo? Galing ho ba kayo sa planeta kayo galing? Yes, mga kapatid sa Panginoon. Kung nasa atin nga si Kristo, pati na ang anumang klase ng pandemya, hindi po natin katatakutan. Dahil alam natin that life on earth, kasama ang mga bagay na struggle at mga challenges, kasama yung paparating na kamatayan sa buhay ng tao, pero hindi natatapos ang buhay ng tao. Because amidst and beyond the reality of death, there is resurrection and there is life everlasting in the Lord Jesus Christ. Kaya nga while living on this planet, on this earth, we had to we had to wear the whole armor of God, ang baluting kaloob ng Diyos. Ang Diyos na kung saan ay patuloy po na siya ang lumalapit sa atin, nagkakaloob sa atin, at umaalalay sa atin. Ano ba sinasabi diyan sa verse 10 ng ating pinaka-passage? Finally, brethren, be strong in the Lord. Importante po yan. And in the power of His might. Yes, sa wakas, magpakatibay kayo sa pamagitan ng inyong pagkikipag-isa sa Panginoon at sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Yes, itong talaga naman pagsasanay natin sa masidhi at patuloy na pag-aaral ng salita ng Panginoon ay nakapagdudulot po ito upang sa ganon ay lalo hong napatitibay at napapalakas ang ating pananampalataya. At gayon din yung ating pakikipag-isa ugnayan kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Yes, subukan natin na mabuhay tayo lamang sa pananampalataya. Sabihin natin na mananampalataya naman ako sa Panginoon, hindi na ako matatakot. Kahit isang beses lamang ako kumain sa loob ng isang araw, hindi na ako kakain. Magiging malakas pa rin ako, bahala na si Lord sa akin. Maring sabihin naman ni Lord, hoy, kailangan mo rin magluto, kailangan mo rin magtrabaho, kailangan mo rin kumain ng mga masustansyang pagkain nang sa gayon ay
titibay pa ang katawan mo. Lalakas ka pa. At meron kang kakayanan na harapin ang buhay. And same is true in this spiritual life, my dear friends in the Lord. We have to be strong in the Lord Jesus Christ. Every day, every moment ng ating mga buhay, and in the power of His might, that Holy Spirit sent by God in Jesus Christ. Matindi ang laban sa daigdig na ito. Panahon na kung saan ay sinusubukan tayo ni Lord kung hanggang saan tayo titibay, mananangan sa sampalataya at makikiisa sa Kanya. Kaya nga ho, spiritually, kung wala tayong panahon upang magsunog ng ating mga kilay at magpadaloy ng ating mga luha sa pamamagitan ng masugid at patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos, upang sa ganon ay dadalhin tayo doon sa yugto ng ating buhay, na kung saan ay mas lalong magiging malalim at lumalawak ang ating understanding, pagkaunawa at karanasan sa paghahari ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, sa ating iglesia, sa lipunang ginagalawan natin, sa bansang kinaroroonan natin at sa mundong ginagalawan natin. Yes, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon hindi lamang ho during Sunday school. Hindi lamang panahon ng Bible study na naka-schedule. Kundi ang sinasabi nga ng banal na kasulatan sa mga dinaanan natin araw-gabi. Binabasa natin, inaaral, ginugunam-gunam ang salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya importante na yan. Nagsasanay tayo, nag-aaral tayo, upang lalo tayong maging matibay, malakas sa ating pananampalataya at gayon din sa ating patuloy na pagkikipag-isa sa ating Panginoon sa tulong ng kadakailaan ng kapangyarihan niya sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Be strong in the Lord and be of good courage. Di ho ba may awit na ganun sa himnaryo? Hallelujah. Ngayon doon sa verse 11, ang sinasabi diyan ay put on the whole armor of God, that he may be able to stand against the wiles of the devil. At sa verse 12, for the wrestles not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Tinalakay na natin yan sa mga nakaraan. Pero importante na patuloy tayo na kung saan ay sinasabihan, pinalalahanan, that we have to put on the whole armor of God. Isuot natin ang mabuting kaloob ng Diyos. Importante yan. Kaloob ng Diyos, bahagi ng kanyang biyaya. Bahagi ng kanyang pagpapahayag ng kanyang malasakit at pag-ibig sa iyo, sa akin at sa lahat. Kaya isuot po natin yan. Isuot ninyo. Hindi sinabi diyan ni Pablo na isusuot sa inyo
ng Diyos, kundi tayo mismo ang siyan. Merong responsibilidad and accountability for us to put on the whole armor of God. Hindi ho ba? Nais natin maging strong? Nais natin maging courageous? Nais natin na kung saan na nagpapatuloy tayong matatag? Pero meron tayong paggilos na kung saan ay ginagampanan. Very, very important that we have to be part of that very important ministry of the church of bringing us into a deeper and wider understanding of the inspired words of God, and likewise to continuously experiencing the kingdom of God. Yes, hallelujah sa Panginoon. Ang mga pagsasanay natin ay tinuturuan tayo kung paano natin isusuot at kung paano natin gagamitin ang mga isusuot na yan. At kung ano ang mga pakinabang yan. Yes, importante po yan. Dahil ang sinasabi ni Paul dito na tayo po ay nasa konteksto ng patuloy na spiritual warfare. Lagi nasa spiritual battle tayo, iba-ibang klase yan. Natalakay na natin yan. Na ang layon ay upang sa ganon na tayo po na nag-aaral, nagsasay na ng Biblia, na lumalalim at lumalawak ang ating pagkaunawa at patuloy natin nararanasan ang kanyang paghahari. Meron tayong magiging lakas at tibay upang mapaglabanan natin ang lahat ng mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi po basta-basta. Hindi mga tao, sabi niya, kundi mga pinuno. Di ba tao rin yung mga pinuno na yan? Mga may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa sanglibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Tignan na lang natin sa konteksto na kung saan ay ang tao nga ay kinakasangkapan nitong mga sinasabi na kung hindi man tao, kundi mga pinuno at mga makapangyarihan tagapamahala ng kadiliman na mamayani sa sanlibutan. Hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid na nagkalat na kung saan-saan sa bandang Europa, kung ali-alimang mga continent, maging sa Asia, alinmang bansa, alinmang dako. Merong evangelism and mission ang church. Ang ating Panginoon as per mandated by Jesus Christ, meron ding ebanghelismo at misyon ang dyablo. Upang guluhin ang lipunan, guluhin ang isipan at puso ng tao, pag-away-awayin. Upang pahinain ang mga pananampalataya ng tao, mga mananampalataya. Upang pakailaman ng tao, upang bulungan ng tao, upang ilihis ang tao na sa halip sa tama, sa makatwiran, sa makatarungan at sa mapayapa, ay dinadala doon sa bagay na kung saan ay magiging sanhin ng matinding problema. Kaya hindi po ang laban sa panahon na ito. Pero nandiyan ang masidhi na sinasabi nga na Apostol Pablo, yes, verse 13,
Wherefore take unto you the whole armor of God. Nulit na naman niya. That you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand. Alaala natin sinabi ni Martin Luther, Here I stand. Lalo tigit ang paninindigan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi natinag sa pinakamatinding yugto ng kanyang espiritual na laban. Namatay man siya, pero tagumpay pa rin na buhay siya na maguli. Nagawa niya ang layunin at misyon na ipinagawa ng kanyang ama sa kanya. Dahil suot-suot niya ang kabuang armor ng Diyos na ito. Kaya nga sa panahon na kung saan ay nangyari ang evil days sa kanyang paghihirap, paghihirap, paglapastangan sa kanya at pagpatay sa kanya, pero nagpatuloy siya nanindigan. At kanya pang nasabi ang kanyang 7 wiga. At isa doon ay naganap na. It is finished. Pero pinaparating sa atin ay natapos ko na. Pero marami pa kayong tatapusin. Di ho ba? Handa pa tayo natapusin ang tinapos ni Jesus na kanya pang ipinatatapos sa atin. Kung willing tayo, kinakailangan na patuloy tayong sumausaw at patuloy tayo na makibahagi sa mga sinasanay upang tayo nga ay magkaroon nga ng deeper and wider understanding, and we will experience really the fullness of experiencing the kingdom of God. Kaya isuot ninyo ang baluting kaloob mula sa Diyos. Hindi ho mula sa tao. Mula sa Diyos, hindi ho sa tao. Hindi ho yan Amerikana. Hindi ho yan long sleeve. Hindi ho yan t-shirt. Hindi ho yan yung mga panloob na kasuutan. Kundi kakaibang armor of God na baluting kaloob mula sa Diyos. Nang layon ay upang tayo ay tumibay, nang layon ay upang tayo ay makatagal sa pakikipaglaban. Pagdating ng masamang araw na yun, in the evil day, at pagkatapos ng inyong pakikipaglaban ay mananatili pa rin tayong matatag ayon kay Apostol Pablo, na nakatayo, na nakatindig, na naninindigan at nagpapatuloy at maalab pa rin at hindi tayo sumusuko. Taglay pa rin natin ang matibay na pananampalataya, na may tapang, na may sipag, na may tiyaga. Dahil alam natin ng ating mga ginagawa ay hindi para sa atin, kundi para maparangalan ang Diyos, at gayon din ay upang maisakatuparan ang kanyang banal na layunin. Makatatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng masamang araw na iyon. Alam niyo, ang pagkilos ng dyablo, ang pwersa ng kalaban natin, hindi naman niya sinasabi na, Hoy, Lito, darating ako sa oras na yan, sa lugar na yan.
Meron akong dadalhin na problema sa iyo. Meron akong gagawin sa iyo na masama. Hindi naman niya sasabihin yun. Kundi kung paano ang Diyos ay dumarating at patuloy na dumarating. Lalo na yung kanyang pagbabalik muli na hindi natin nalalaman. And same is true with these evil acts and plan and action. Of that evil. Kaya nga, napakahalaga ho na magsanay tayo lagi. Magpalalim tayo ng pananampalataya. Magpalalim tayo ng ating ugnayan kay Jesus. Magpalalim tayo ng ating pag-aaral sa kanyang mga salita. Upang sa ganun mga kapatid sa Diyos, dumating man anong oras, anumang araw, ang ating kalaban. Lagi tayong handa at makakayanan natin na harapin. Kaya ang tanong, makakatagal ka pa ba? Hanggang saan ka pa makakatagal? Sa mga pinagdadaanan natin sa araw-araw. Well, kung taasa tayo sa ating sarili, sa ating sariling karunungan at kaalaman. Kung tayo asa sa ating sariling kalooban at nalalaman, di tayo magtatagumpay. We need the Lord. We need the Holy Spirit. We need His Word. And even we need each one of us, you and me, and all the Christians, na patuloy na nagkakaisa, nagbabayanihan, nagtutulungan, nagmamalasakitan, nag-i-inspirean sa bawat isa, na napapalakas din ang ating hanay. At sasabihin ngayon ng dyablo, hindi ko kaya mga ito. Kalipunan ng mga matatapang, kalipunan ng mga talagang handang lumaban sa akin. Pero kung hindi tayo handa, maaaring sasabihin naman ng dyablo, gaano man karami ninyo, kayang kuya ko kayo. Together we stand firm and strong in the Lord. At isuot natin lagi itong whole armor of God, ang mabuting kaloob mula sa Diyos. Kaya sinasabi doon sa verse 14, stand therefore having your loins girt about with truth and having on the breastplate of righteousness. Yan na ang mga kasuotan sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya't maging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Kinakailangan ng bumigbigkis sa atin ang katotohanan ng Diyos na nagpapalaya sa atin. Kung nasa tamang pag-iisip tayo, kung nasa tamang damdamin tayo, nasa tamang gawin ng ating buhay, sa tamang katotohanan ng tamang nag-iisang Diyos, na bumibigkis sa atin at tayo naman na magkakasama, magkakapatid na nagmamahalan sa Panginoon ay patuloy tayo nagpapabigkis sa katotohanan ng Diyos. Napaka matibay na hanay natin kung magkaganon. Itakip natin sa dibdib ang balutin ng pagkamatuwid
Ang dibdib natin ito, kaysin tinatanong natin ang bawat isa, kayang-kaya mo pa ba? Kayang-kaya ba ng dibdib mo? Kayang-kaya ba ng puso mo? Kayang-kaya pa ba ng blood pressure mo? Kayang-kaya mo pa bang lumaban sa dyablo? Pero yun ang sinasabi. Kapag tayo ay nasa katwiran, ipaglaban natin. Kapag nasa atin ang katarungan, ipaglaban natin. Hindi lamang sa isip, kundi maging sa ating puso at maging sa ating mga gawa. Hindi yun makarinig tayo, yan, puro satsat yan, puro kwento yan, puro puna yan. Magaling lang yan sa 7-7.